Mga kabalik, mga ka-mindshift, sandali lang. Pattern interrupt muna tayo. Kung ang reaction natin sa corruption issue ay basta kakampi ko yan, basta idol ko yan, o basta kulay ko yan, hindi na yan pag-iisip. Cheerleading na yan. At habang tayo nag-aaway-away sa kulay, sinong talo? Tayo, taong bayan. Linawan natin ang objective. Hindi ito laban ng Marcos versus Duterte versus Pink versus kung anong kulay pa. Ang objective lang, may nagnakaw managot. Kung may ebidensya ilabas, kung may basehan ikaso. Kung mapatunayan, ikulong. Kaya nga balik values to, neutral sa kulay pero matapang sa katotohanan. Now, bakit kailangan nating itong pag-usapan? Kasi kahit sa global indicators, hindi maganda ang signal. Sa 2024 Corruption Perception Index ng Transparency International, ang Pilipinas ay nasa 33/100 at rank 114 out of 180 countries. Ibig sabihin, may malalim tayong trust problem pagdating sa korupsyon. Hindi ito hiya moment, wake up moment ito. So itong standard natin mga kabalik, mga ka-mindshift. Una, evidence first, hindi loyalty first. Pangalawa, due process, allegation is not conviction. Pero allegation is not automatic fake news either. Pangatlo, same yardstick. Kapag mali ang kabila, mali. Kapag mali ang kakampi, mali rin. Walang exemption card. Ngayon, bigyan ko kayo ng konkretong halimbawa ng consistency question. Hindi ito guilt declaration ha, tanong ito ng taong bayan. On record, sinabi ng Pangulo noong January 30, 2025 na binasa at nireview niya ang 4,057 pages ng 2025 national budget at may mga parte pang na-veto. Pero pagkatapos, lumabas sa public discussion ang usapin ng budget insertions. May mga ulat pa na may na-flag at may pinahol na items na questionable. So ang tanong, simple at fair, kung thorough ang review, alin ang na-flag, alin ang na-veto, alin ang pinahold, sino ang nagpasok at saan na ang kaso? Hindi ito paninira, accountability question ito. Isa pang halimbawa ng sobrang bigat ang tama sa ordinaryong Pilipino. Flood control. Noong 2025, nagkaroon ng televised hearing sa Senado at Kongreso tungkol sa alleged anomalies sa flood control projects. Kabilang ang mga alegasyon ng kickbacks, overpriced works at ghost projects. At kasunod nito, may pahayag din na magkakaroon ng independent investigation mechanism para tutukan ang mga anomalya. Ulit, allegations ito under inquiry at may mga denial. Pero hindi pwedeng deadma ha, kasi kapag flood control ang ninakaw o pinabayaan, ang binabayaran niyan ay buhay at kabuhayan. Pag umulan, tao ang lumulubog. At hindi lang yan, may usapin din na confidential funds na naging kontrobersyal sa oversight at public discussion, gaya ng OVP confidential funds issue na paulit-ulit na nababalita. Kabilang ang 125 million na sinasabing naubos o na-liquidate sa napakaikling panahon at naging paksa ng audit at inquiry discussion. Ulit ha, malinaw, hindi ko sinasabing guilty na agad. Ang sinasabi ko, huwag i-brush off. Mag-due diligence, i-demand ang dokumento, resibo, audit trail, records, proseso. Kasi sa panahon ngayon, may trolls, may demolition jobs, may edited clips, may fake screenshots, kaya ang panlaban natin hindi sigaw, panlaban natin resibo. At ngayon, balik tayo sa pinaka-importante, unity. Mga kabalik, mga ka-mindshift, real talk. Hindi nila alam birthday ko, hindi nila ang birthday mo, pero kung ipagtatanggol natin sila na parang pamilya, tayo ang nauubos, tayo ang nag-aaway, tayo ang naghihirap. Kaya ang unity na kailangan natin ay hindi unity sa politiko, unity sa prinsipyo. Walang kulay pag-usapang magnanakaw, walang paksyon pag-usapang resibo, walang separate pag-usapang pananagutan. Isang common goal muna tayo, panagutin ang magnanakaw, kahit sino pa yan, kahit anong partido pa yan, kahit sino pang iniidolo mo dati. Ngayon, call to action tayo mga kabalik, mga ka-mindshift. Comment ka dito, walang kulay pag-uusapang magnanakaw. Tapos sagutin mo to, anong issue ang gusto mong i-fact check natin next at anong dokumento ang dapat hanapin. COA report, procurement documents, project list, hearing transcript, audit trail, at kung sawa ka na sa kampihan, i-share mo to
para dumami tayo hindi sa ingay, kundi sa katotohanan at pananagutan.